natin na 25,000. Ayan, thank you po sa pag-invite sa akin. Mentor, si Mens Katrina Galit. No? Thank you Yes sa po. pag-invite po. And shoutout ko po ang Ate Wilma, si Jean, and of course ang Team Phoenix, sila Ate Tessie. Hello, thank you sa pagpunta. Ayan, salamat po Team Abundance. Ayan po, so siguro marami ang di nakakakilala. Kasi, ayan, marami ang di nakakakilala sa akin. Ayan, kasi mahilig akong magtago. Char lang. And, clear po, wala akong boses. Teka lang po. Ayan. Ayan, pasensya na. Ayan, so thank you po sa ating magandang host na si Mentor Margie Manangan. And shout out din kay Kuya Edward. Ayan, salamat po sa pagpunta niyo. Anyway po, share ko lang naman po ngayon is yung konting journey ko lang po sa I Am Worldwide and yung konting na-achieve natin ngayon, no? Ayan po, so thank you Mentor Kat, thank you at Sisi Kat. So share ko na po yung hindi ko na patatagalin. Ayan. Share ko yung aking screen. So, ayan. So, clear naman po. Nakikita ang screen. Mahina ang akin. Magal lumayo ka. Ayan. Ayan. So, hindi siya. Baka tayo mag-play. Ayan. Ayun, yan no. Magtago. Hindi ko kasi may lipat sa laptop. Kaya po dito sa phone. Ayan. May net namin. So, makulit yung mukha ko. So, anyway po, clear naman po, nakikita. So, again po, I am Baby Linda Rado. Ayan. From Bulacan. Ay, hindi po nakakaalam, no? Po ako ni Mentor Darrell Ugbamin. Ayan. So, bakit po ngayon lang ako nag-business or pumasok sa I Am Worldwide? So, ngayon sasagutin ko po later. Ayan. Ako po ay dating former livestock farm secretary for 14 years. So 14 years po tayong empleyado. Sino po ba dito yung mga empleyado na katulad ko dati? At empleyado pa rin hanggang ngayon. Yan. Type 1 naman po. Ayan si Ate Wilma, empleyado siya. Ayan ang ating Mother Abundance, no? Empleyado pa rin siya hanggang ngayon. Ayan. So sila nakakahanga po talaga kasi napagsasabay po nila ang IM at ang pag-work, no? Pagtatrabaho. Ako po noon, hindi ko po siya, ang pinagsabay ko lang po is benta-benta lang. Hindi ko po, ano po kasi ako eh, ayan, ayan lang po. Focus po ako masyado sa work ko. Alam mo yan, passionate po tayo. Ayan, gusto natin, hindi ko kaya mag-multitasking noon. Multitasking ako sa farm, sa trabaho ko kasi madalas bukod sa secretary ako, um, accountant na rin. Ayan. Nagche-check na rin ang buong farm. Ayan. And hanggang naging, excuse me, naging OIC na rin tayo, no? Paglipas po ng panahon. Syempre, tagal na natin. So, tumaas na rin yung ating rank. Ayan. Doon na yung naging masyado akong passionate na ubus oras ko dyan sa pag-work. Actually, gabi na ako umuwi. Wala na akong time sa mister ko or sa family ko. So, mas marami akong time sa work, sa trabaho. Dahil toxic po kasi yung, excuse me, magtrabaho ka sa livestock. Especially,
ako yung in charge. So, toxic po siya. Anong meaning ng toxic? Lahat po ng problema, lahat po ng pangyayari sa akin yung pukol. So, kailangan focus tayo. Yun yung ano ko nun, para maiwasan yung problema. And then po, later on, ano tayo, nakakapagod pero dire-diretso kasi yun lang yung alam ko na source of income ko. Yun lang yung alam ko na pagkukunan ko talaga ng income, diba? So, ako po, ayan, mataba lang ako pero may hika po talaga ako. So, I have broncho asthma with allergy 6 years ago. Yan. Bakit 6 years ago? Kasi nung pinakilala ng mister ko sa akin ng Amazing Barley, nagtitake na po ako niyan. So, nag-start na ako mag-take and mula noon, hindi na po ako madalas atakihin after 2 years of taking Amazing Barley. So 1 year, umano na po, ah, bumagal na yung pag-aatake ko. Kasi dati po, konting init lang, konting pagod, inaatake ako. So ako, gumagastos po ako sa gamot. So, mahal po yung gamot ko, no? Almost 1,000 per day. So, saan ko kukunin yan? No? So, nagtatrabaho po tayo. Halos dun ko lang nauubos yung income ko na sa overtime, kaya nag-overtime po ako para panggamot ko and uh, tustos din po sa family ko sa province. So, talagang nagsisipag tayo mag-overtime, mag-work para lang ma-afford natin yung gamutan, 'no? Ayan, so thankful naman po ako kasi naipakilala sa akin ng mister ko yung barley, ayan. So nag-take na rin tayo kasabay niya. And good news naman po, 1 year, nabawasan na po yung time na inaatake ako. So yun, at least save na tayo ng money, no? So napagkakasya na po uli natin yung income natin, no, sa family. Pero kapos pa rin kasi walang ipon. Okay? And that time may sakit din yung mister ko. So dalawa po kami nagagamot. So yan. Um, Nagtataka po kayo bakit ako hindi na pinasok yung I Am Worldwide 6 years ago. Hindi, negative po kasi ako sa sarili ko. Kasi nga, introvert ako, mahilig magkulong sa room or ayaw ng maraming tao. Hindi ako mahilig makipag-usap sa ibang tao. So, yun. Naririnig pa po ako. Ayan. Clear pa naman po. Ayan. Type 1 po. Ayan. Kung okay pa yung net ko. Kasi alam nyo na, nasa province tayo. And thank you, Mentor Cathy. Thank you, Ate Wilma. Ayan. Thank you, Ate Lisa. Ayan po, Mentor Lisa. So, yun. Mahiyain po tayo. Ayoko po nung nakikipag-usap. Sa work ko po kasi, puro baboy, manok. Ganun lang yung kasama natin, no? Tsaka yung mga employee. Pero, nasa room lang naman ako madalas sa office. So, lalabas lang ako pag kailangan. Ganun. So, hindi ako masyadong nakikihalubilo sa mga tao. So, tayo mahiyain po. Especially kung social media. Hindi ako mahilig mag-post no. Hindi ako mahilig makipag-usap sa hindi ko kakilala. So, sino po ba relate dito? Ayan, yung naka-private yung Facebook account. Kaya naman wala masyadong friends. Yan, ako po yun. So, na-open lang po yung aking Facebook nung nagbenta-benta po ako. Yes, gusto ko yung pagbebenta ng produkto. Kasi nakatulong sa aming mag-asawa yung barley. So, ayan si Mentor Juliet, siya din daw. Yan. So, ako naman, dahil nga kinakapos kami ng income, kasi umiinom kami pareho ng barley ng mister ko. Saan kami kukuha ng pang-supply? Kasi mahal, ano din eh, sa isang mahirap na katulad namin, mahal yun. Tama, no? Sa isang mahirap na katulad namin, mahal yun. Yung iniinom pa namin, 3 sachet per day. Kasi nga may sakit kami. So, yun lang, dapat nga more pa eh. Kaso nga, di ba, sa isang mahirap na katulad namin, kulang pa yung sweldo ko, yung kinikita ng mister ko sa tricycle, kulang pa. Kasi na-stop din po siya sa pagka-tricycle dahil nga sa sakit niya. So, walang choice. Ako lang yung nag-work. Siya, pinasok niya yung pagnenegosyo sa I Am Worldwide.
Kasi yun yung alam niya na pagkukunan niya ng pangtustos sa barley, sa pang-inom namin na barley. Nung una ayaw din niyang gawing business, pero eventually nung nagti-training siya and nagustuhan namin yung barley, nag-share na rin kami sa iba. So, bukod sa pag-share sa iba, sa pagtulong sa iba, no, yun kasi talaga yung main goal natin, is yung pang-take namin na hindi na namin kukunin sa sarili naming bulsa, sa kita ko, hindi na namin kukunin doon. So, yun, nagawa naman po namin. Ayan, no? Ah, Nagkasama na kami. Before first year anniversary ng I Am Worldwide, nasa I Am Worldwide na po kami talaga. So, yung mister ko po, pumasok siya before mag first year anniversary ang I Am Worldwide. Ako, sinasama-sama niya. Okay? That time, nagbibenta-benta na kami. Malakas po kami magbenta and take note, organic pa yun ha, organic. Kasi noon, chat-chat lang naman ako makipag-usap sa tao. And yung mga binibentahan ko din nung una is kakilala ko. Pero later on, puro hindi na namin kakilala yung nabibentahan namin. Yes, super negative ako sa networking. Ayoko po ng networking dati. Kasi nga, alam ko ang networking noon, alam nyo na, yung maling maling mindset natin sa networking is scam, no? Ngayon ko lang naman naintindihan na ang networking pala is napakaganda. Job pala yan. Pumangit lang dahil nga sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. Sa mga distributor na ginagawa na, excuse me. Yun yung thinking ko noon, yun yung mindset ko noon. Negative ako sa networking. So kahit nag-aaway kami ng mister ko, dumating nga sa point na 1 week hindi kami nagpapansinan, no? Kasi siya pinasok niya, ako ayoko. Tapos kinukulit niya ako na i-go ko na. Kasi gusto niya, pangarap kasi niya makapag-resign na ako sa trabaho. So, kasi gusto niya magkaroon ako ng time sa family ng mas maraming time. So, pangarap niya talaga yon na mapag-resign niya ako. So, nag-aaway kami kasi una, love ko yung work ko. Very passionate tayong empleyado. Pangalawa, wala akong tiwala na mag-aano kami sa networking na sa success. So, pero, nagbebenta kami ng products. Kasi yung pagbebenta, easy money na. As in yung, kung nagbenta ka, nasa iyo na yung pera. Pasok na sa bulsa mo. Ganun. So, yun yung gusto ko lang nun. And isa tayo sa malakas magbenta nun. Yun. So, kaya naman, 5 years late ako. Alam mo yun, 5 years na, magsi 6 years na yung mister ko sa IM. Ako, hindi pa rin ako naka-member. No? Hindi pa rin tayo po. Sobrang ano tayo, sobrang negative. Ayan. So, late po tayo. Yung kasabayan ko, mga asenso na, ako, empleyado pa rin. So, yun. The next. Ayan. Dito naman po ako humanga kay Mentor Darrell, no? Kasi, eto pong picture, di ko na kasi makita yung dati naming picture yung old. Kasi nga, na-block, ano po, tag dito, na-block yung old picture, ano ko, Facebook, na scam yata, hindi ko alam, pero di ko na ma-open. So, in 5 years, na pagsasama namin, natitrain niya ako nang hindi ko nalalaman. Um, Paano ko ba ikikwento? Ayan, si Mentor Darrell kasi sa bahay, halos 24/7 yata, talagang open yung aming speaker. So, yung phone niya, nakakonect doon. So, mahilig siya makinig ng mga training, like, lalo na kay Mentor TJ, ayan, training ni Mentor TJ Villanueva, sino po nakakakilala? Ayan, kaya naging crush ko yun eh. Kasi maghapon magdamag siya yung naririnig ko, 'di ba? Si Mentor Darrell kasi mahilig makinig ng mga training. Oh, 'di ba? Naging crush niyo din. Ayan. So, siya do'n ko ano, lagi ko siya naririnig. Nung una naiinis ako kasi nga ang ingay-ingay. Kasi nga bilang isang introvert ayaw natin ng maingay, tama? Oo, magaling nga si Mentor TJ. Tama, ayaw ayaw natin ng maingay. So, wala naman akong magawa kasi business niya 'yun, 'di ba? So, sa 5 years na pagsasama namin, bago ako mag-join, puro training ang naririnig ko.
Tapos kapag nagpahinga naman ito, may pahinga rin po sa Mentor TJ. May pahinga rin po sa Mentor TJ kapag iba naman yung speaker na pinapakinggan ng Mentor Darrell. And kapag siya naman ang nagtuturo online, no? Nagtuturo siya online sa mga leaders na mahilig po siya may pag one-on-one mentoring or one-on-one training, no? Bukod po sa offline, yung offline po tinatawag natin is yung pupuntahan yung leader, gano'n. Doon talaga hindi ako masyadong nagsasama kasi nga ayoko nga ng maraming tao. Minsan nasasama ako, napipilitan lang ako, gano'n. Tapos, yung sa online, wala akong kawala kasi dito sa kwarto siya. So, sa room siya. So, nagsasalita siya, nag-uusap sila. Yan, sila Ate Wilma, sila Mentor Kat. Yan. Pag naka-zoom na yan, naka-zoom na sila, so doon natitraining po ako nang hindi ko namamalayan kasi later on nag-e-enjoy na rin akong makinig. Minsan nga may side comment pa ako. Ayan. And then after 5 years, doon na po ako na gusto ko ng mag-member kasi pinag-resign po niya ako sa trabaho. Year 2023. Pinag-resign niya ako sa nag-iwitan. Ayan. Pinag-resign niya po ako sa trabaho. Sabi niya, mahal ko resign ka na kasi hindi na worth it yung trabaho mo. Tsaka kumikita na po kasi siya nun weekly. Kasi ang goal namin nun is kung mag-income lang kami or mag-income lang siya ng at least 5,000 per week, magre-resign na ako. Yun po yung deal namin. So yung deal namin na yun, natupad naman yun. So pinagre-resign niya ako, hindi pa rin ako nag-resign noong year 2021. Hindi pa rin ako nag-resign. Matigas talaga ulo ko. So, hanggang sa nagtatampo na siya, gano'n. Pero inintindi pa rin niya ako. And then noong 2023, sabi niya, lumagpas na sa 5,000 ang income ko per week. Baka nang pwede mag-resign ka na. Kasi malayo na rin, nag-ano na ako malayo na rin yung bahay namin doon sa work. So, dito, nahirapan na rin siyang ihatid sundo na ako, na aawa naman ako. So yun, nag-resign na rin ako. Ah, Sabi niya, "Okay lang kahit wag mo pasukin ng IM, okay lang nasa bahay ka lang, matulog ka diyan, bahala ka basta sa bahay ka lang," sabi niya. Ta's gusto niya kasi kasama lang niya ako lagi. And then po, nag-resign ako. So, tambay ako ng mga 7 months. Sa 7 months na yun, nainip ako kasi bilang isang empleyado, sanay po tayo na kumikita ng sariling pera, tama po? Kahit binibigyan naman niya ako, hindi ko siya kayang gastusin ng para sa'kin. O kahit galing sa kanya yun, bigay niya sa'kin. Hindi ko siya magastos para sa sarili ko or hindi ko siya magbigay agad sa family ko, nahihiya ako. So, sabi ko, ang hirap pala ng ganito, walang sariling income. Tapos nagbenta-benta uli ako ng bahay, 'di bumalik ako sa pagbebenta, ayun po, hindi po ako legit member. Nakiki-ride lang ako sa asawa ko ng account, hindi pa ako legit member nun. So nagbebenta-benta po tayo. Yes po, masarap gumastos ng sariling pera kasi hindi ka mahihiya, tama? Hindi ka mahihiya sa mister mo, ayan. So, nakikiano lang po ako, benta-benta tayo 'no. Dahil nga hindi na uso yung organic masyado nun, mahirap na. Dati kasi organic ako mag-market, yung magpo-post sa mga page. May gumagawa pa ba nun? Ngayon po kasi okey pa naman, effective pa naman siya sa iba, pero sa iba hindi na po talaga. So, hindi na siya effective sa'kin kasi lagi akong nare-restrict sa mga yung sa pagpo-post sa mga page, sa mga group, 'no? 'Yan, hindi ako lagi akong nare-restrict sa mga group. So, sa isip ko mag-boosting, ayan, 'di ba? Ayan, oh, 'di ba, ang hindi member hindi pa ako member talaga diyan, pero nakabenta po tayo. Bulacan lang po ako, nasa Bulacan ako niyan. Okey, nandito po ako sa Bulacan niyan. Nakakabenta po ako niyan, hindi pa ako member, wala akong ID, 'di ba? Kagalingan na lang talaga sumagot at lumusot, ayan. Pero lagi ko sinasabi ang member po yung mister ko, ayan. So, ako po tinutulungan ko po yung mister ko and yun nga, kinikwento ko lang yung sarili kong testimony, ayan. Nakakabenta po tayo 'no, talagang nag-boosting po ako. Nagse-setup ng boosting is yung tinuruan ako ng mister ko ni Mentor Darrell. Kami lang dalawa nagse-setup ng boosting namin. Madali lang naman yun. So, ayun,
nagbenta-benta po tayo, Pilipinas lang yan, kasi ang boosting natin is Philippines lang naman. So, benta-benta po tayo, yan, alam niyo yun, makabenta lang ako ng isang box sa isang araw, sobrang saya ko na. Kasi para na ako nagtrabaho, tama? 500 pesos income. Para na ako nag-work. Oh, 'di ba? Tapos talagang ano ano tayo, um, sobrang dedicated ko nun. Kasi yun po siguro yung forte ko, yung makipag-usap sa tao. Kasi inaral ko po yung produkto. Ayan, mahilig po tayo mag-search, mahilig po tayong mag-aral. So, sekreto lang naman dito para makabenta tayo ng maayos, walang masayang na inquiry is alamin mo yung produkto mo na ibinibenta mo or sinishare mo. So, yan. Nag-ano po tayo, boosting diyan, hindi pa tayo member. Pero, nagsabi na po ako sa mister ko na magpe-member ako. Gusto ko Jade. Ayan. Gusto rin niya Jade. So, yung pinag-iipunan po namin, kasi hindi pa naman kami mayaman. Kumikita pa lang ng sapat ang mister ko, pero hindi pa kami mayaman. Hindi pa afford yung Jade. Ayan. Tsaka inunan niya po yung bahay nun eh. Pinagawa niya yung bahay. So, ayan. Nakikita niyo po ako dyan. Hindi ano. O, nagtataka kayo, bakit nasa slides ko yan? Ay, si Mentor May, sila Mentor ano. Ayan po yung mga, isa po yan sa mga picture na sumasama ako sa training. 6 years ago, sumasama na talaga ako sa training. Pero hindi ako madalas makita sa camera. Kasi mahilig po ako magtago. Madalas nandun ako sa likod. Ayan. Tataka kayo, nasan si Mentor Baby Linda? Hindi ko makita. Hindi niya ako makikita kasi andun po ako sa dulo, kamay ko lang yung nakikita, nakaganon. Naka-B-side. Ayun po, pinakadulo. Ako po yun. Ayan. So, hindi niya ako makikita kasi nga sobrang introvert, mahiyain ko. Gusto ko lagi ako nasa likod. Ayoko nang masyado akong nakikita ng mga tao. So, natigil din po yung pagti-training ko offline ng ganyan kasi nga po, na-busy tayo sa trabaho. Then after 5 years, bumalik po ako. Yun nga, nag-decide ako, gusto ko na mag-pay in, mag-iipon ako pang Jade. Yun kasi gusto ko eh. And then yan, so, bakit ako, ayan po, nakapag-join na tayo. Ayan, ng March 30. Bakit? Paano ako napunta sa Conquerors? Ayan. Eh, dapat direct ako ng Mentor Darrell. Marami ang nagtatanong, bakit? Paano? Eh, asawa ka ni Mentor Darrell. Ba't napunta ka kila Mentor Naomi? Ayan. Ganito po yun. Ang mister ko po may ugali. Mahilig po siya mamigay ng pay-in sa ano. Mahilig po siya mamigay ng pay-in sa kanyang downline. That time po kasi, alam ko si Mentor Mark Manalansan. Siya po yung aking direct upline. Oo. Siya po yung direct upline ko. Paano ko siya naging direct upline? Ni Mrs. ako ni Mentor Darrell. Sasagutin ko na po ngayon kasi madaming nagtatanong, no? Dahil po, hindi ko pa po afford yung jade. Hindi rin yung pera ng mister ko inagamit namin sa bahay. That time po, nangangailangan si Mentor Mark ng ano, ng member na pauutangin o pahihiramin ng pang-avail ng package. Okay? Sila Mentor na Yumi naghahanap. Naghahanap po siya ng ng member na nang magme-member na hahataw, gagawin yung negosyo. Kumbaga, i-sponsoran nila, pahihiramin nila nang hindi masasayang yung kanilang pinihiram. Tama po kayo kasi pwede naman tayo mag-sponsor. Pwede naman tayo magpahiram talaga. Pero case to case po yan. Tama po? Case to case. Ngayon, ako po kasi, nag-iipon na. That time, nag-iipon na kami ng mister ko pang jade ko. Kaya lang naiinip na talaga ako. Gusto ko nang mag magpa-member. So, noon pong nangailangan nag-hit yata ng, hindi ko alam kung Sapphire, nag-hit yata ng Sapphire si Mentor Mark Madalansan that time. So, isa na lang ang kailangan niya. And then, nandun po kami sa apartment nila Mentorayan noon, nag-chat si Mentor na Yumi, tinatanong nga kung pa pwede ako, kung gusto ko. Dahil downline naman po ni Mentor Darrell, si Mentor Naomi at si Mentor Mark Manalansan, pumayag si Mentor Darrell. Sabi niya, so sige, tulong ko na lang. Tulong ko na lang din sa team ko. Tutulong ko na lang kila Mentor Naomi, sabi niya. So binigay po niya ako, o di ba? Pero ang maganda po nun, binigay niya ako
under pa rin niya ako. Hindi naman ako nawala sa organization ng mister ko. So, nakapag-pay in po tayo ng Jade. Ayan. So, yung pangarap ko natupad. And siguro talagang ano, no, faith din po. Kasi that time, parang year 2020 or 2021, lagi ko rin kausap sa mentor na Yumi sa chat. Lagi niya sinasabi, ate, mag-join ka na, ganyan. Isa siya sa naghikayat bukod sa mister ko. Yung mister ko nga nag-aaway na kami lagi hanggang sa pinabayaan na niya ako, pero hinihikayat niya ako na hindi ko namamalayan. Si Mentor Naomi, isa rin siya sa nagchat sa akin nun. Baguhan pa lang din po si Mentor Naomi that time. So sabi ko, hindi pa time, ganyan, ganyan. O, 'di ba? Ang ending, dun pa rin ako sa organization niya napunta. So, faith po talaga, tama. Ayan. So, kaya po, yun, nasagot ko na po, no? So, pinahiram po tayo, pinautang tayo ng puhunan nila mentor na yun. Kaya tayo nakapag-jade. Kasi, ayan, matatagalan kapag mag-iipon pa kami. So, dahil nga, tulungan ang business na to, ang ugali kasi ni Mentor Daryl is mamigay ng mahilig siya mamigay po talaga ng pay-in sa organization niya, basta under ng organization niya pag kailangan. So, halimbawa, nangailangan, tulungan po talaga, literal na tulungan ang ginagawa po ng asawa ko. Ayan. So, next. Ayan po, no? Tuwan-tuwa tayo dyan. May ID na ako. Nakuha ko na yung distributor ID ko. Sabi ko, sa wakas, makakapagbenta na ako ng barley. Proud ako na may distributor ID na ako ipapakita. Ayan po, nag-deliver po kami niyan. Nanghiram lang kami ng sasakyan niyan. Wala pa kaming car. Nag-deliver po ako niyan dito lang din sa Bulacan. Na of barley dyan. And sobrang saya ko kasi may ID na ako. 'Di ba? Yung mga small happiness na ganyan, talagang appreciate ko po yan. Ayan. So, first time, nag-meet kami na Mentor Mark Manalansan sa video call. Ayan. And si Mentor Naomi din. Video call. Hindi pa kami nag-meet yan sa personal. Oo, sa 5 taon, di pa kami nag-meet. Kasi nga, introvert tayo, nagtatago tayo, mahihain tayo sa tao. So, yan. And then, nagpunta ako ng Manila. Ang kwento ko po dyan, sa taas. Ayan, yun yung first meeting namin. Ayan, kasama ko sa Mentor Nika. Sabi ko sa mister ko, dahil member na ako, gusto kong subukan pagpunta ng Manila, mag-condo. So, makisama sa condo, no? And then, gusto ko from the scratch. Alam niyo po ba yung from the scratch? Wala po akong pera. Hindi po ako nanghingi ng pera sa mister ko. O kasi wala naman akong trabaho, so wala akong pera. Wala akong pera. Ang natitira kong pera noon, 1,000 pesos. So, ang ginawa ko, nagdala lang ako ng mga food doon nakitira ako sa condo ni Mentor Nika noon ng 1 month. Ayan. So, parang share ko is food. Kasi hindi ko pa kaya yung bills dahil nga wala akong pera. Mister ko may pera, ako wala. Pero hindi ako nanghingi. Ayoko. Bakit? Kasi gusto ko pong maranasan kung papaano nag-umpisa yung walang-wala. So, 1,000 pesos ang pera ko, yun yung pinagkakasya ko, pamasahe, panggastos, yun. So, ang ginagawa ko po, hindi ako namamasahe, naglalakad ako. So, kung wala akong sasabayan, papuntang office, naglalakad po ako papunta sa office at pauwi sa condo. Ayan. Wala tayong pera eh. Wala tayong pamasahe. So, yung 1,000 ko kasi sinisave ko na lang yun, pangkain pagka nasa labas ako. Ayan. So tayo, tinreat po tayo ng Mentor Naomi at saka Mentor Mark dyan, no? Para makilala ko sila personal and of course, makapag-mentoring kami. So yan. Doon ko sila unang nakilala. Okay? Siyempre, natin sila, angel mentor din natin sila bukod sa mister ko, di ba? So yan. And of course, yung dating negative, ayan, nakakasama na ako ng mister ko sa office, sa pagpaprocess. Yun yung pangarap ko kasi ng mister ko, yung lagi kami magkasama sa negosyo. Yung hindi na yung magkaiba yung linya namin. So, ayan. Yan na po yung bago nating ID. Ayan. Paano, paano ba si Mentor Baby Linda nag-start sa business? Facebook boosting agad ako. Kasi ang warm ko po, sunog na. Kasi di ba 6 years na yung mister ko sa negosyo. So, sunog na yung yung warm market ko. So, doon tayo sa cold market. Oo. Opo, masaya ang mentor dahil noon ate. Kasi nakakasama na po niya ako. Tsaka nakakalabas na ako ng kwarto. Naglakas loob pa ako
na tumira sa Manila mag-isa. Hindi ko po kasama si Mentor Daryl nun, nung nasa Manila ako nagkondo. Ayan, nakitira ako sa condo. Ayan. So, Facebook boosting po, ako nag-start. Ayan. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi pa ako member, nag-boosting na ako. Ayan. So, nung nasa Manila na po ako niyan, ayan. Bakit may mga letter? Ayan, masyado po ako attached sa mga clients ko. Gusto ko po yung pag nagde-deliver ako, meron pa akong notes. Ayan, alam niyo po ba, ganyan lang po ako magbenta nun. Isa, dalawa, tatlo. Pinakamarami na tatlo. Ayan. Pero tuwang-tuwa na po ako niyan. Tuwang-tuwa na ako niyan. Ang goal ko po nun, hindi po pwede matapos ng isang araw na wala akong benta kahit isang box. Hindi po ako natutulog kapag wala ako na deal. Oo. Hindi po ako natutulog pa walang na-deal. Ganun po yung mindset ko. Bawal akong matulog pag wala akong na-deal kahit isang box. Kung hindi man ako makabenta, dapat may natok ako na tao, kahit isa o dalawa. Ganyan po. So, kaya kinabukasan, may delivery tayo. Matutulog na po ako, ba, naka-deal na ako kahit isa, halimbawa madaling araw na. Sabi nga ng mentor ni Kanon, bakit ate, ano ba yung market mo? Abroad ba yan? Ba't di ka pa natutulog? Madaling araw na. Sabi niya, sabi ko, hindi, Pilipinas. Sabi ko, ba't di ka ba natutulog? Wala pa akong benta. So yun, pag may na-deal na po ako, na-follow up na ako, at tuwan-tuwa naman ako kasi may mga gising po sa madaling araw. Yung pong mga panggabi, yung work, yung mga magtatrabaho sa BDO, sa call center, sa yung mga guard, yan, yung mga tinatarget natin yan, no? So, nakabenta po ako at ang mga benta ko na yan, may cancer po siya. Ayan, may mga sakit po talaga. So ako, parang happy, nila yan, yung may letter ako. Ayan, natutuwa po ako pag may letter. So, pinapadalan ko sila ng letter kasama ng barley. Kahit isang peraso lang yan. Ayan. And then ito po, kala nyo sa akin yan, no? Ayan, baguhan pa lang po tayo dyan. Ito pong nasa kaliwa, ayan, naglalakad po ako niyan pauwi. Yung nasa baba, yung dala-dala ko yung paper bag sa labas. Lalakad ako pauwi galing office. Hindi po sa akin products yan. Yung pinrases ko. Nautusan lamang po tayo. Pero dahil ang mindset ko, okay lang, susundin ko. Kasi para may transaction ako, di ba? May bago akong pang-post. Ayoko po kasi na paulit-ulit ang pinopost. Gusto ko bago ng bago yung transaction ko. Yun yun. So, ang mindset ko dapat positive. Hindi, di ba yung iba, inuutusan ako, ganyan, ganyan. Dapat siya na gumagawa, ganito. Ganun, di ba? Kapag empleyado ka, ganun ka mag-isip eh. Pero dahil nasa business tayo at nasa networking tayo, kailangan makita ng mga tao yung proof na legit ka. Ay, grab po ako ng grab. Kahit anong inuutos nila, kahit gano'n pa karami yan. Ipaprocess ko po yan. So dahil wala pong taxi niyan, at yung money ko kapos din, no? Imbis na itataxi ko, pangkain ko na lang siya. So naglakad po ako pa uwi. 3 p.m. po yan. Naglalakad ako. Super init. Ayan. Pero masaya po ko niyan. May video ko niyan, hindi ko na lang nailagay nung naglalakad ako. Tapos ito naman po yung maraming box, hindi rin po sa akin yan. Binantayan ko lang po yan. Pag hindi ako nagkakamala, kay Mentor Naomi po yan. Sa naaalala ko. Pinabantayan lang sa akin. So ako naman, binantayan ko, di ba? Nilabas namin sa office, binantayan ko. Tapos may hinihintay po kami dyan na may hinihintay po kasi ako dyan na magbibigay ng product. So yan, binantayan ko po yan, di ba? Dakila tayo nun, taga-process. Pero, tiningnan ko po yun as positive. Masaya po ko nun. Kasi, minamanifest ko yun eh. Sabi ko, sa susunod, sarili ko naman transaction to. Sa susunod, sa team ko na to, yung pinaprocess ko. Ayan. So, ito. Bakit ko po ito nilagay? Ayan. Yan. Kumakain po, pag nag-aya po sila, no, sila Mentor Naomi, sila Mentor Nika, kakain sa labas, meeting, ganyan. Wala po tayong pera dyan. Na-experience ko po na first time, ilibre po ng iba. Kasi po, hindi po ako sanay magpalibre. Sanay po tayo na may sariling pera dahil nga po ano tayo empleyado, may sweldo, and kumikita naman na yung mister ko nung nag-resign ako, so hindi ako sanay na ginagastusan ng iba.
Diyan ko yung naranasan yung feeling ko down na down ako, yung feeling ko nanliit po talaga ako na wala akong mailabas na pang-share. Nanliit, sabi ko sa susunod hindi ko na 'to mararanasan. Sa susunod kahit sarili ko kaya kong gastusan, 'di ba? Yun yung naging mindset ko po na naging ano ko yan, hugot. So yan, kasi ano diyan ko naranasan talaga na, my God nakakahiya, wala man lang akong pang-share. Sarili kong pagkain, yung halos ayoko ng kainin kasi wala akong pang-share. Gano'n po kasi ugali ko, eh. Ayoko po talaga yung nagpapalibre, gano'n. So, hindi ako sanay, ayan. Sanay tayo na tayo yung gumagastos. So, yun yung ano ko diyan, nanliit po ako, yung pakiramdam ko diyan. Sila yung gumastos ng kinain ko, ayun, 'di ba? So, grateful naman ako, thankful naman ako sa kanila sa panlilibre, 'di ba? Pero deep inside, nalulungkot ako na wala akong panggastos. Kasi that time, yung kinikita ko po sa Barley, paisa-isa lang naman ang benta ko, isa, dalawa, tatlo. Sapat lang siya na panggastos ko, pang bayad sa shipping, kasi nagpi-free shipping tayo pag 3 boxes or 2 boxes. Pag around Manila, free shipping. So sapat lang. Pamasahe, ayan, pangkain sa may office, kapag maghapon po kasi ako sa office hanggang gabi, ginawa ko po siyang tambayan. Instead na sa condo ko maglagi, sa office po talaga ako tumatambay. So, kailangan talaga din ng budget, 'di ba? 'Pag nagutom tayo or kapagka hindi kailangan mamasahe. So, dun nauubos. That time ang pera ko 350 pang shipping fee lang yun. Alam yan ni Mentorel. Ayan. And then next, ayan, umattend po tayo ng so, sabi po nila Mentor Yumi, hold mo yung Torgine. Ayan sa Torgine, And wait lang po natin si Mentor Baby Linda na nawalan lang po siya ng connection. progress. Ayan, sorry, nawala. Ayan, sorry. Nawalan ako ng yung walking wifi ko nawala. Ayan. 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 Nakikita na po ba yung screen ko? Hindi pa rin. Wait lang po.
Ayan, dito na lang. Ayan. So, naririnig na po ako. Hello po? Hello po, naririnig ako. Ayan. Yes po, naririnig po. Ayan, sorry po. At yung nawala ng net yung laptop. Kailan po. Okay. Nakikita na po yung screen. Yes po, nakikita na po. So, yan po. Yun po, hawak po natin yung sapphire na stone po dyan, no? Minamanifest po natin yan. Sabi ko talaga dyan, parang binubulungan namin ng mentor Jean yan eh. Na naman to na next year tayo na. Ganun po kaano yung mindset namin, no? Ganun yung isip ko rin talaga, sabi ko sa next year sa akin na tong bato. That time, wala po akong pera, wala po akong income, hindi pa ako nag-weekly income, wala pa akong tip, no? Wala pa akong pay. Wala talaga. As in, benta-benta lang, sapat lang yung pambenta. Yung benta mo kasi sa product na pa isa-isa, dalawa. Dahil sa mahal po ng bilihin sa Manila, no, saglit lang yun, makaubos na. No, pambili ng food. Yun, kasi yung share ko, yung food. Nag-share ako sa food sa condo. So, dun lang, ubos na. Wala nang natitira. So, yan. Yung sa DHL po, sa Mentor Sheila, yung nakatalikod, sumasama po tayo sa pagpaprocess. No, minamanifest ko lang din po yan. Kasi, dito, sabi ko sa sarili ko sa susunod, sarili ko ng process to, sarili ko ng leader to, yung papadalan ko ng products, leader ko na, ganun. Yun yung mindset ko. And then, minamanifest natin. Ayan po, yan, my mindset helping people by sharing the amazing products. Ever since po talaga, pagbebenta ng products, yun po talaga yung mindset ko, yung makatulong yung produkto sa ibang tao, bukod sa income. No? Bukod doon. So kahit nga isang box lang talagang binibenta ko. Pag lalo na kapag gustong-gusto ng tao, tapos hindi naman niya afford yung marami. So kahit pa isa-isang box, binibentahan ko po yan. Ito po si ate, siya po ay stage 3 cancer patient po siya. So ooperahan po siya nung nagkakilala kami online. Sa kanya po nag-start yung naging marami po ako na kliyente na may mga cancer. So sa kanya nag-start yun. Siguro tinadhana po talaga kami, no, kasi 12 AM kami nagkakilala, tapos sa Facebook, sa boosting, and then sabi niya, operahan siya kinabukasan. Kailangan niya, gusto niya i-try yung barley kasi nanghihina po siya. So yun, 6 AM, pinadala ko po Lala Move yung products. Pinainom ko po siya agad bago siya operahan. Nakatulong sa kanya ng malaki, kaya naman, yung kapatid po niya nagpa-member. Ayan po. So first offline ko po iyan na mag-talk. Tayo po, kahit introvert tayo, kailangan talaga natin lumabas sa comfort zone natin. So, first time ko po na may talk sa McDo, katabi ng office. Ayan. So, kasama ko po niya si Mentor na Yumi kasi wala akong tiwala sa sarili ko na kakayanin kong mapapay-in. Copper lang po kasi gusto niyan. Okay? Pero pinush po namin siya ng silver. Kaya nakapag-silver po ang kapatid ng ate. So, yan po, sabi ng Mentor na Yumi, siya po yung magtotok. So, ako tuwan-tuwa kasi siya naman magtotok dahil nga mahiyain tayo. Pero pagdating doon, nag-share lang po siya ng testimony niya. Tapos ako na yung nag-talk. Ayan, nakikita niyo nagsusulat ako ng pabaliktad. Ganyan po tayo tinraining ni Mentor Darrell. Pabaliktad po tayo magsulat. Kasi nasa harapan yung kliyente. So after mag-present ng Mentor na Yumi ng kanyang testimony, sabi niya, ipe-present ng Mentor Baby Linda sa inyo po yung kitaan, kung paano kayo kikita. So ako nagulat, pero dahil ready naman tayo, knowledge, marami naman tayong, kumbaga na training tayo ng Mentor Darrell, kumbaga meron tayong baon, ayan, may ballpen at papel lang po, nakapag-present po tayo. Nagsulat tayo ng pabaliktad.
Yun po kasi yung tinuro niya. And yun nga po, napapay-in po siya ng silver. Sobrang tuwan-tuwa po ko niyan kasi first pay-in ko po ang ate. Edrelina, ayan. Si Ate Edna po yung may sakit kanina, magkapatid po sila. So, nag-member ang Ate Edrelina para kay Ate Edna. So, yan. First, ano ko po yan, pay-in. Ito naman po is, mayaman po itong si ate. Mayaman po yan. Writer din po siya sa tabloid, no? So, first, ano ko rin yan, offline talk ko na ako pumunta sa bahay. Kami nila Mentor Darrell. So, tinok ko po yan. Ako lang din po nag-talk. Hinayaan din po ako ng Mentor Darrell. Kasi sabi po niya, ikaw mag-talk, hindi ako, kasi business mo yan. Bonus na lang kapag napa-join mo. Yan. Etong si ate, ayaw niyang gawing business kasi nga... Malamig naman. Po? Malamig. Ayan. Ayan. So, si ate, ayaw po niya gawing business. Gusto lang niya gumamit ng barley. So, dahil nga baguhan tayo, no? Hindi ko po siya na-push ng mas mataas na package kasi ayaw niya talaga. So, gusto niya lang, dahil nakita niya sa Facebook na may copper yung kanyang kinuha. Wala na akong kawala din kasi nakita niya sa Facebook eh. Naka-ano pa yun, naka-ads pa. Naka-ads pa. May nagpo-post po na naka-ads pa yung copper. So, nasira po yung diskarte natin that time. So, wala akong choice. Kundi copper, ibigay ko sa kanya ng copper. So, at least, nakapag-ano na siya, nakapag-join na. Sabi nga ni Mentor Darrell, okay lang yan. Ang pagpe-present mo naman is practice mo yan. Bonus na lang pag nag-join yung kliyente sa'yo. Ganun. Huwag kang masaktan, huwag kang manghinayang. May darating pa para sa'yo. Sabi niya gano'n. Kasi ano niyan, sobrang down na down ako. Mangiyak-ngiyak nga ako niyan. Kasi na-expect ko gold ang kukunin niya. So yan. And then next, nasundan, no? Yan sila. O, Copper Nation tayo. Kasi ito si Kuya is ano lang, mga nakita kasi nila sa sa Facebook na may copper. Kasi nga, naka-ads yun. Hindi ko alam, babae yun tsaka lalaki yung naka-ads nun. Hindi ko napapangalanan. So yun, wala akong magawa. Wala tayong laban kasi mga user lang naman sila. Sila po yung mga health problem. Ayan. And then, ayan, kung nakikita nyo tong bilang isang introvert, di ba lagi tayo nasa likod, itong nasa kaliwa, layo ko, no? Nasa likod pa din. Pero, dahil nakapag-pay na tayo, lumalakas na po yung loob natin. Ayan, palapit na ako ng palapit sa stage. Lumalapit na yung pwesto natin sa stage. Kasi nagtitraining po tayo na nagtitraining. Kasi yun yung sandata ko eh. Sabi nga naman tayo, Darrell, equip ka kapag nagtitraining ka. Ayan. And then yan. Ayan. So, nagsunod-sunod po yung ating benta, ating pay-ins, local. Ayan. So, sunod-sunod po yan dahil nga naka-goal. Ang goal ko po, hindi ako matutulog ng walang benta. So, di tayo nasi-zero. Kahit isa lang yan, makapagbenta tayo. Yun po yung goal ko nun. So, sa mga nag-goal dito, kung kaya nyo, kung kaya nyo po gawin po natin. Bawal matulog ng walang benta o walang na-deal or walang natok. Kailangan may natok tayo. Diba, wala kang benta, kaya may matok ka. No, mataniman mo or mapapayin mo. Ayan. Basta isa doon, kailangan may magawa ka sa loob ng isang araw. Bawal matulog pag wala kang nagawa doon. Yan po yung goal ko. Susunod-sunod po yan. And ito na. Nababagalan po ako sa aking resulta kasi 1 month na ako sa condo, puro benta-benta lang, tapos mahina. Tapos wala akong masyadong pay-in, konti lang. Yun nga si Ate Edrelina, puro copper. Copper yung 3, isang silver. Tapos nasundan pa po yun ng isang silver, puro ganon. Jade ako. So hindi ako mag-mover pag puro silver, puro copper ang pay natin. Kahit nga gold hindi ako mag-mover. So yung mindset ko, sabi ko 1 month na ako, hindi pa mover. Sabi ko, paano na? Ganon. So, nung March ako member. March, April, May, ayan. June, mabot na ako ng magti 3 months na, di pa rin ako mover. So, nahihiya na ako sa sarili ko. Sabi ko, pinangarap ko mag-jade tapos hindi pa ako mover. Kailangan ko platinum or jade na pay-in. Paano? Sa Pilipinas, medyo mahirap, diba? Excuse me, maliban na lang talaga kung may connections tayo na may kakilala tayo na kaya talagang mag-jade. Dahil ngayon, wala naman tayong kakilala na ganun,
nahihirapan din magtiwala ang ibang tao sa atin na magpakawala ng ganung kalaki na pera, yun yung mindset ko nun eh. Nag-Facebook ads na po ako. Ayan, doon ako nag-decide, international. Okay? Doon po sa condo na nalilipatan ko, puro local lang market. Sabi ko, nababagalan po ako sa ganitong resulta. Iniisip ko, hindi pa ako mover. Baka abutin ako ng 1 taon, hindi pa ako mover. So, sabi ko, nag-chat ako kay Mentor Nika. Sabi ko, Mentor Nika, ready na ako. Mag-Facebook ads na ako. Ayan, nangutang po tayo ng puhunan. Kasi po, mahal eh. 500 pinakamababa per day sa US, diba? Sa US, sa Canada, ganun. So, nag-international Facebook ads. So, ako po yung unang-unang nag-ads doon. And good news kasi patok naman. Maganda yung timing ng ads ko. Ano ko nun June. April, May. May ako nag-start mag-ads. Papasok ang June. Ayan. So, nung po is, ang inaalok ko po talaga agad is package. Okay? Package po agad kasi syempre malayo, 'di ba? Malayo 'yun eh. So para sulit. Pero ayan po Ayan. So bakit ako nakapag-transact ng ganyang kadami? Nag-start po dito kay Ate Lillian Harrison from Florida. Ayan. So si Ate Lynn po ay nakilala ko, ganito po yung kwento niya. Tanghali ako active yung ads ko. Nasa Bulacan po ako niyan. Kinabukasan ng madaling araw, nag-comment si Ate Lynn sa post ko. Comment po hindi po siya nag-message sa akin. Nag-comment lang siya. So, yung nag-comment na yun, kaya wag natin babaliwalain yung mga comment. Lagi natin sisilipin yung mga comments doon sa ating nakapost. So, minessage ko siya, hello po, abi ko naman. Yun nag-usap na kami. Tapos, tumawag po siya. Ayan. Sabi, umorder siya ng 22 boxes kasi good for 3 months yung in-order niya. So, 27 boxes yung in-order niya. Sabi ko, why not po package na para member na kayo? Sabi niya, hindi, ayoko muna mag-member. Gusto ko munang itry. So, choice niya po yun. And then, ayun po, binantahan ko po muna siya. Tapos po, nagustuhan niya. Wala pang 3 months. Wala pang 1 month actually. Nagustuhan na niya. So, naubos na rin yung products niya kasi umiinom siya, tapos yung mga friends niya, tinry na din. Ayan. Ayan. Kaya sa kanya pa lang, nung nag-pay in po siya, si ate, nagpa-member na po siya ng Jade. Ayan. Nakatulong ko po dyan ang Ate Luz, kung natatandaan nyo. Si Ate Luz po kasi, yun yung naging friend din ng Ate Lynn. Naipakilala ko, nag-share kasi si Ate Luz sa kanya kasi parang siya nasa US that time. So, that time, si Ate Luz lang yung available. So, nag-share siya, yun, nag-chat-chat sila, gano'n. So, nakampante ang Ate Lynn. Yun, mahalaga po sa atin, no? Kapag po tayo, lalo na yung nasa abroad, nasa Pilipinas ka, kailangan may ipapakilala ka po na taga-abroad din para makampante sila. Kasi alam naman natin ngayon, uso ang scam. So, syempre sila, nagdududa. Pero, si Ate Lynn naman, nagtiwala na sa akin kasi nga, napadala ko naman yung produkto, nakainom naman siya, so okay naman. Pero dahil Jade yung inaalok ko, malaking pera po yun. So, maganda yung kinoconnect natin siya sa katulad din nila kung kung nasaan silang lugar, ganyan, kung ano yung trabaho nila. Kasi same po sila na NA, nursing assistant. Ayan. So, po sila, nag-connect po yan. And then, hindi ko po inano kay ate ang silver or ang copper. Gold lang po, platinum, and jade. Yun lang po yung kinuwento ko sa kanya. Take note, kwento, hindi ko po siya in-IBP. Okay? In-IBP ko po siya, member na po ang Ate Lynn. Ayan. Kaya po nabuo ang I Am Phoenix, no? Worldwide na team. Dahil po kay Ate Lynn. Siya pa lang po ang member ko na active nun. Ayan. And then, hanggang naito ko na rin yung kanyang mga pamangkin. Sila Mentor Jean Cananga. Ayan. Mga user sila. Si Mentor Cheryl. Ayan. User po sila ng Barley na nun. Hanggang nagpa-member na rin po sila. And yan po. Nabuo yung ating team. I Am Phoenix Worldwide.
So yan. And then yung pamangkin po ng Ate Lynn yan, dati po pumupunta ako office, mag-isa lang po ako. Tumatambay ako sa office, mag-isa lang ako. Wala akong team na kasama. Hanggang sa dumating si Mentor Leia, sa kanya na po nag-start na may naisasama na akong team sa office. Ayan. And then sa Davao, kasabay nun, nag-member na si Mentor Jean Tenanga, sila Mentor Helen Paman, Mentor Mark Paman. Mga pamangkin ng Ate Lynn. Family business na po siya. Ayan. So next, naririnig pa naman po ako. Hindi ko po kasi nakikita yung mga nagtatype. Ayan. Hello po. Yes, comments. Ayan. Hanggang pati ang Ate Ruth, yung kanyang kapatid, mga pamangkin, ayan. Mga nagpa-member na rin po siya. So doon na po nag-start ang ating Team Phoenix. Ayan. So family business po. At dumating na po sa buhay ko ang ang Ate Tessie. Si Ate Tessie po, halos magkasabay po silang nakilala ko ng Ate Lynn. Magkasunod lang. June po kami nagkakilala ng Ate Tessie pero hindi siya nakapag-member agad. Siya po ay bumibili lang muna ng produkto. Tinatry niya muna kasi ang gusto po niya talaga ay Jade. Ayan. Jade po ang gusto ng Ate Tessie. So pinag-ipunan niya po ang Jade package. Kaya po September na po siya nakapag-join. Okay? September na. And then, kahit di pa siya member, nakakausap po na sila ng mga pamangkin niya. Kasi nga, gusto rin pong gawing business ng mga pamangkin niya si Mentor Marie at si Mentor Janet. So, September, dahil nag-Jade po siya noon, dun po ako nag-goal na mag-hit ng Sapphire. Okay? Dun po ako hinihit ko po talaga Sapphire ng September kasi birthday ko ang September. So gusto ko mag-Sapphire that time. Okay? So yan. Hanggang yan, naging family business na rin nila. Okay? Hindi pa po sila member lahat niyan, si Ate Tessie pa lang, pero nagbebenta-benta na rin sila sa pangalan ng Ate Tessie. Ayan. Si Kuya Bobby, ang asawa ng Ate Tessie, siya po ay may sakit, meron siyang diabetes. Ayan, na dapat tuturukan na siya ng insulin. Pero dahil sa Amazing Barley, hindi na po siya na insulin. Si Ate Tessie din. So sobrang, pati po yung anak po nila, si baby girl, ayan. Sila po ay mga user ng barley. At maganda po talaga yung malaking tulong yung barley sa kanila. Ayan. So hindi lang po sa atin. So yan, family business na po siya kasi gusto na rin nilang i-share sa iba ang products. Ayan, sa Mentor Janet, hanggang napunta na siya sa condo. Ayan. Nakakuha na rin tayo ng sariling condo, no? Kasi plano ko po talaga niyan is mag-build ng team. Kaya po ako sumugal, ayan, na kumuha ng sariling condo para doon po mailagay yung mga tuturuan po natin. Ayan, sa Mentor Marie din, member na siya. Ayan, hanggang sa dumami na po yung mga dinadala natin sa office. Ayan, madami na yung nakakasama natin. Member na rin niya sila Ate Balbina and sila Ate Samantha. And even my best friends, ayan, dalawang best friend ko po, super negative po yan sa ating negosyo. 6 years ago, inaalok ko na sila, ayaw nila. Kasi nga i-member ko sila sa pangalan ni Mentor Darrell. Ayaw po nila. So dahil nakita nila yung nangyayari sa akin, nakita nila yung resulta sa akin, na-curious sila. And gumamit na rin po sila ng produkto. Ayan, maganda rin po kasi yung produkto sa kanila, yung barley. So, hanggang nagpa-member na rin po sila. Ayan, naisama na natin sila sa office. So, di ba, yung dating mga best friend mo na super negative din sa negosyo, ayan, naisama na natin sila. Hindi man sila ganun ka-active ngayon kasi user po sila. And yung isa po kasi busy siya sa trabaho at ano sila sa Palawan, no, mahirap yung net sa kanila. So, nag-work muna siya, pero umiinom po siya ng barley. Pero at least, naka-member na sila, diba? At eto naman, si Mentor Catherine, siya yan, nagbebenta-benta po siya ng barley. Ayan. Na may mga pay-in din po yan. So, yan, yung condo. Bakit po kinuha yung condo? Kasama po yan sa journey natin. Sumugal po ako sa condo kasi gusto ko mag-create ng team. Kasi po, ang goal ko dito sa I Am Worldwide, hindi po benta-benta lang. Yung pagbibenta, ibibigay ko yun sa downline ko. Sila magbenta. Yung mga downline nila, magbebenta rin. Doon talaga nag-i-start tayo. Ang goal ko po, ang pinamindset sa akin ng Mentor Darrell ay mag-create ng team.
So team po yung kinreate natin. So yung pong condo na yan, kinuha po yan hindi para sa luho lang, hindi para pag may mga kamag-anak may matirahan, hindi lang po doon. Yan po ay ginawa po nating hub. So diyan po natin tinitraining yung ating mga leaders. Ayan, sila Mentor Janet, sila Mentor Ricky, sila Mentor Raylan, hanggang madagdagan po sila si Mentor Leia. Ayan po. Ayan, dumami, 'di ba? Naging ano po siya, naging school. At si Mentor Daryl ang teacher. O, ako po yung assistant teacher kasi hindi pa naman ako ganun kaano para magturo. So ano pa lang ako, nag-o-observe, nag-aaral. Si Mentor Daryl po yung nangungunang magturo diyan. So yung basics po talaga tinuturo diyan. Kaya bago lumabas diyan, bago umalis ng condo, marunong na po sila sa mga basics. Marunong na silang mag-IBP, magsulat pabaliktad, mag-present na gamit ang slide, or mag-present gamit ang pagsusulat lang. Kasi mahalaga po na marunong tayong mag-present gamit ang ballpen at papel. Para kahit nasaan tayo, wala mang internet, wala mang phone, walang gadget, kaya natin mag-present ng ating complan. Ayan. So, na-maximize po natin yung pondo, 'di ba? Hindi lang kasi syempre ginagastusan natin 'yan. Kailangan meron din naman return sa atin, 'di ba? So, ayan po, nagtuloy-tuloy po yung ating mga pa-shipments, no? Karamihan po diyan hindi na sa akin, kundi mga products na ng leader ko. Ayan. So, ayan po. And dito po, hindi po to updated, no? April 1 to January 30 sales po. Ayan, nag-net po tayo ng 268,000. Ayan, yun po yung total ng benta natin. Income na po yan. So, saan napunta yan? Siyempre, sa panggastos, and the same time, pampuhunan uli. Kasi nag-a-ads tayo, no? Nagbabayad po tayo doon. So, talagang namuhunan po tayo. Kasi, kaya po ako namumuhunan sa ads, hindi po pagbebenta lang ang purpose ko nun. Ang goal ko po nun ay makakuha ng mga leader. And doon ko nga nakuha sila Ate Tessie, sila Ate Lynn, at iba pa. Ayan. Doon sa pag-ads. Kahit nagbayad tayo, gumastos tayo sa Facebook, okay lang. Kasi yung return naman nun, pang lifetime. Nagkaroon tayo ng team. Ayan. So, nagkakaroon na rin tayo ng weekly income kahit maliit. Nag-start po siya sa 1,000, 2,000, 5,000, 6,000. Ayan. And nakapag-just for you bonus na rin tayo ang Give Me 5. So, kumita na rin tayo ng, ayan, meron po tayo ng 68,000. Nag-just for you po ako dyan, tsaka Give Me 5 po ako dyan sa loob lang ng isang linggo. So, yan. Nakakatuwa, nakakakilig lang. 'Di ba? Kasi worth it po yung pagod. Ayan, nabawi naman yung ginastos. Ayan. And kasi po, sinasabi nila, pag nag-ads ka, gastos. Yes, gastos yun. Kaya wag po natin sasayangin. Talagang i-maximize natin yung ads natin. Tutukan po natin, wag natin hayaan na may kumawala or makalagtaan na inquiries. Kailangan talaga, pag naka-ads ka, nakabantay ka sa ads mo. At the same time, gagawin mo ang lahat para wag makawala yung kausap mo. Ang ginagawa ko po niyan, kung hindi sila bibili, ngayon okay lang. Tinataniman ko po paano. Sinasabi ko po, add nyo po ako sa Facebook, ganyan, para pag may tanong po kayo, masagot ko kagad, makatawagan nyo ako sa Messenger. Minsan ako na nangunguna, ina-add ko na sila, hindi ko na hinihintay. So kapag po naging friend ko na sila, napakalaking po nun, napakalaki pong possibility na sila ay mag-join. Diba? Sila ay bumili sa susunod. So yun po, wala po akong sinasayang sa aking ads nun. Talagang lahat po, ginagawa ko po ang lahat. Pero yung tipong hindi ako pushy. Hindi po kasi ako pushy eh. Pag ayaw, okay lang. Ganun ako. Pero, if a friend ko po siya, o kaya lagi ko siya kukumustahin. Time to time, and then yung kwentuhan namin, hindi na po siya about sa products, hindi na about sa business, kundi about sa life na niya o life ko na. Nagkakaroon na kami ng nag-connection ng aking kliyente. Ayan. Para walang sayang. Ayan, guys, naging top direct sellers po tayo sa IEMS noong May 2023. Ayan, nasasama na rin po tayo sa top movers. Ayan, sa Lions,
sa Conquerors, ayan, pangarap ko sa Blast. Masama tayo, no? Ayan. And nakakatuwa, ayan, natatap na rin po tayo. Hindi na to updated. Marami pa pong kulang dyan. Ayan. So, September 2023, nag-hit po tayo ng Sapphire, no? Kasi birthday ko yan. Ito po, left side ko po is 8,000 RQV na. Sobra-sobra na sa 7,000 RQV na kailangan. Pero sa right side ko, 1,400 lang. Kulang. So, talagang iyak po ako niyan. Kulang ako sa right side na lang. That time, sabi ng Ate Lilian, bakit hindi mo sa akin sinabi? Sabi ng Ate Lilian, sana pinasok ko na yung dalawa kong pamangkin. Sabi ko, ate, hindi po pwede kasi may problema ka sa pamilya that time. May health problem po yung family mo na sinamahan niya kasi sa hospital yung anak niya sa US, sa Las Vegas. Ayan. Ayaw po uminom ng barley nun nung una. Ayan, so sinamahan niya yun, nanganak po yung kanyang kanyang manugang. So talagang busy siya. So hindi ko siya maistorbo na ate patulong, hindi ko siya maganon. Ate patulong, hit ka ng ganito, ganyan, hindi po. Kasi ako kasi, important sa akin is yung kalagayan ng aking leaders. Oo, kasi mas gusto ko, okay sila, safe sila, ganyan. Kasi yung paghihit ng rank, nandyan lang yan. Pwede ko yan balik-balikan. Ganun po ang mindset ko. Sabi niya, ba't hindi mo sinabi sa akin, Meng, sana natulungan kita. Ipapasok ko, magjo-join din naman yung dalawa kong pamangkin. Ipapasok ko din naman, sabi niya. Sabi ko, hindi ate, kasi hindi yun right time. Kasi busy ka sa hospital ng anak yung manugang mo. Busy ka sa baby. Ayan. Tapos, ayoko naman po makadagdag pa sa sa isipin mo. Ganun po ako mag-isip. So, pero umiyak ako niyan kasi talagang gusto ko kasi mag-Sapphire ng September, birthday ko yun eh. Pero okay lang, tinanggap ko po yun. Yan. Sa left side ko po kasi si Ate Tessie, sa right side si Ate Lynn. Sa left side, sobra-sobra yan. Kasi hinataw ko po yan eh. Hinataw ko po pareho, kaya lang hindi ko na nakayanan mag-isa. No, mahirap po mag-hit ng Sapphire mag-isa kapag dito, hindi tulong-tulong or wala kang pang-abono, gano'n, 'di ba? Wala ako nun. So, ayan, talagang ang sandata ko nun ads lang at pakikipag-usap sa tao, yun lang. And then, next po, ayan, kita niyo naman itsura ko diyan 'no, nagka-video call kami ng Ate Wilma tsaka ng Mentor Jean Mabutas, haggard. Haggard na haggard kasi stress po ako niyan, yun po yung nag-failed nga ako sa pag-hit po ng Sapphire. And then diyan po nabuo, kasi nga sabi ko, anong kulang sa akin, bakit hindi ko na-hit? Ayan. So, diyan namin napagkwentuhan kasi pare-pareho kami ng gusto dahil maliit lang yung team namin, maliit lang pare-pareho. Gusto namin i-training yung mga baguhan sa team namin ng sama-sama. Kasi hindi ko pa kaya, hindi pa kaya ng ate, hindi kaya ni Mentor G na solo-solo. Parang kailangan ng tulong ng isa't isa. Crossline po kaming tatlo. Bakit kami nagtulong-tulong kahit kami crossline? Minsan po, maganda ring makatulong yung mga crosslines. Sa totoo lang. Kasi sa mga crosslines, no filter ka. Masasabi mo lahat ng problema mo, lahat ng gusto mong sabihin, masasabi mo sa crosslines mo. Oo, kasi pag tayo down, huwag tayo magsasabi, huwag natin ipapaalam sa mga downlines natin na down tayo. Kasi mahahawa sila, mawawalan sila ng pag-asa, manghihina sila. So pag tayo up, yes po, ayan, naririnig pa naman po ako, ayan. Pero pag tayo nasa taas po, yun, doon natin ang ating team. Yan po yung natutunan ko kay Mentor Darren. Pag down ka, wag mong, kahit anong problema mo, wag mong ipaparamdam o papasabi or sasabihin sa mga downlines mo. Okay? So, sa uplines lang. At that time, ang ano ko lang naman na upline is si Mentor Darren. Sila Mentor na Yumi kasi that time, meron din silang sariling kinakaharap. Ayoko nang makadagdag. So, dun po kami nagkasama-sama nila Ate Wilma, nila si Jean. Sila yung nasasabihan ko nung down na down ako that time. So, nabuo po yung Master the Basics sa amin tatlo muna. Yan. Ayan. Kami muna nag-start niyan. Kasi gusto namin magturo lang. Small community lang yung inaan namin. Small group lang yung kinikreate namin that time. Hanggang sa, ayan, dumagdag na ang Mentor Dab at ang Ate Gara.
Ayan, kasi gusto rin nilang matuto. Kasi ang Master the Basic po, ayan, ang Master the Basic po is kinreate yan para mag-practice ang lahat ng baguhan at pati kami. Ma-practice kami para maging mabuti kaming leader. Hindi lang para sa mga team namin, kundi para sa sarili namin. So, kaya nabuo ang Master the Basic. At yun po yung naging ano ko para ma-lift up ako. Nawala yung pagka-down ko dahil nga sa pagkabigo ko nung sa Sapphire, no? Sapphire lang. Nabigo ako doon. So, sila yung naging reason kaya na-lift up ako. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-training, may train yung sarili ko. Kasi alam ko kulang pa ako kaya hindi sa akin ibinigay ang Sapphire. Hindi pa ako equipped, no? Yun yung kaya hindi sa akin ibinigay. And then, ayan, tumanggap po tayo ng mga talk na hindi naman akin. Kay Ate Gara, si Ate Gara, wala kasi sa kanya daw sumasagot na time. So, ako lang nakita niyang online, nagpatulong po siya sa akin na patok. Kaya sila Ate Marge. Ayan. And napapay in po natin sila ng Jade. So doon ako nag-boost yung confidence ko lalo. Kasi hindi ko lang pala kaya magpa-Jade sa sarili ko na team, kundi para sa ibang team din. Crossline ko po sila. Kumbaga wala akong benefits, but it's okay. Tiningnan ko po siya as a training ground ko. Kung paano ko makapagpapa-pay in kahit hindi naman sa organization ko. Ayan. At doon nga po lumabas na dominante pala tayo, no, kapag hindi sa atin. No? Talagang gagawin din natin ang lahat kasi ayoko mapahiya kay Ate Gara. Ayoko mapahiya na hindi ko siya mapapay-in ng Jade kasi sabi niya, mentor, Bibilinda, gusto ko talaga Jade. Baka pwede mong ng Jade. Ayan. So sila po, Jade po sila. Ayan. Ayan. Kaya nabuo ang Master the Basic. Hanggang ngayon po talagang kahit konti lang kami, tuloy-tuloy po ang Master the Basic. And welcome po ang lahat dito na makapag-practice. Practice po ito. Okay lang magkamali, okay lang lahat. Lahat po tinuturo dito. Okay lang na talagang magkamali kasi normal yan dahil sa mga baguhan lang naman tayo. Ayan. So yan, tuloy-tuloy po araw-araw MWF ang Master the Basic. Tuloy-tuloy po yan. Ngayon nadagdagan po hanggang Sabado kasi kinulang na yung MWF. Ayan. So hindi lang team ko, team ng Team Mahalo, Team Infinity, at iba pang team. Even yung lighters, no, nandito, at iba pang team, nandito po lahat. Halo-halo kami. So, eto na. Pagdating ng November, nagplan kami na mag-hit ng Sapphire ng December. Kasi po, November, dapat mag-hit ng Sapphire si Ate Lynn Harrison, leader ko sa right side ko. So, sabi niya, Neng, sabay tayong mag-Sapphire, sabi niya. Mag-hit ako ng Sapphire ng November. Kinapos po ng time. Sabi niya, kinapos ako ng time, December na lang. Sabi ko, sige po ate, December. Ayan. So kasama po siya sa pagpaplano si Ate Lynn Harrison, si Ate Wilma, si Sisi Jean, at ang asawa ko, Mr. ko, si Mentor Darrell. So pinlano namin yung pagsa-Sapphire ko kasi hindi ko kinaya ng mag-isa. Kinapos yung mga papay-in ko nun, kinapos pa rin. So, dahil mag-hit ang Ate Lynn, so right side yun, automatic, kompleto na ako doon. 'Di ba? 7,000 RQB, sobra-sobra pa. So left side ko na lang yung tatrabahuin ko. Kaya nagkaroon po ng tinatawag namin blueprint. Yun. Hindi ko na nakita kasi yung scratch ko, kaya hindi ko na napicturean. Naiwan yata dun sa condo. So, nag-drawing po ako. Ito si Ate Lynn, ito si Ate Tessie, paano ako magpapatulong sa kanila. Si Ate Lynn, given na, kasi talaga sabi niya, mag-hit ako ng Sapphire. So, given na, okay na doon. So, inuna ko pong gawin, pag sa blueprint, in Mover Maker, ayan, inuna ko Mover Maker, mga maintenance ng 4 na executive member ko, and then, dito na ako, ayan, nagpatulong ako. Ayan. Si Ate Lynn, ayan nga, okay na yan, given na kasi nag-hit talaga siya ng Sapphire, kinumplet. Bukod sa blueprint ng sarili ko, naggumawa kami ng blueprint ni Ate Lynn. Ate Lynn, ganito ang gagawin mo para maging Sapphire ka. Ayan. Inuna ko pong asikasuhin ang pagsa-Sapphire ng Ate Lynn bago yung sa akin. So, nauna si Ate Lynn ng 1 linggo sa akin na nakapag-Sapphire. Okay? Kasi kinumpleto ko talaga yung kanya. Talagang inalalayan ko siya doon, and then nakuha na niya yung Sapphire niya. Ngayon,
tumawag ako kay Ate Tessie. Kay Ate Tessie pa-help. Kasi si Mentor Janet, nagtitraining na sa amin yun, pero hindi pa siya member. Nagtitraining na siya sa Manila. Tinuturuan na namin siya, tinuturuan na siya ni Mentor Darrell. Nasama ko na siya sa office, hindi pa siya member kasi ang gusto ni Mentor ni Ate Tessie is mag-jade si Mentor Janet. So, pinag-ipunan, sabi ko, Ate Tessie, okay lang po bang makiusap? Huwag niyo pong ipasok ngayong November si Mentor Janet. O, di ba? Sa lahat ng apply, ako yung pumipigil na huwag niyo pong ipasok ngayong November si Mentor Janet. Pwede pong sa December na. Ayan. Para po, kasi kailangan ko po din yung RQB na 4,000 para konti na lang ihahataw ko. So, pumayag naman ang Ate Tessie. Tinulungan niya ako. Ang ano pala niya nun is either November or January. Parang ganun eh. Pero, napakiusapan ko siya na December na lang. So, nakakatuwa kasi talagang mabait ang Ate Lynn at ang Ate Tessie, tinulungan po nila ako na makapag-hit ng Sapphire. Ayun, so 4,000 na lang, 3,000 na lang mahigit ang kailangan kong RQV that time, yun po yung hinataw natin. So nakapagpa-join po ako ng mga gold and silver po, tsaka yung copper para sa mga mover maker yun. So nakompleto po natin. So ang goal ko po kasi noon, before Christmas, kailangan Sapphire na ako. So nakapag-Sapphire ng Ate Lynn ng first week of December. Ang sabi ko, ako kailangan bago December 25 Sapphire na ako. So December 23, nag-Sapphire po tayo. So yun, waiting na lang ako na mag-reflect sa account namin yung Sapphire. Kaya na-hit po natin yung Sapphire. Ayan, pumasok sila Ate Ruth. Yan yung mga pumasok nung tinulungan, nung nag-hit kami ng Sapphire ng Ate Lynn. Ayan. Yan po. Diba? So, tulong-tulong po. Kasi hindi sa akin nag-workout yung sarili kong sikap yung sariling pay-in ko. Hindi ko kinaya. So, naghintay po ako ng pagkakataon, ng opportunity na may tumulong sa akin, na may kasabay ako na leader ko, na mag-hit din ng Sapphire. Imagine nyo po, si Ate Lilian, hindi ko po siya pinilit na mag-hit ng Sapphire. Binigyan ko lang siya ng idea. Siya po yung may gusto, nagkusa. Ganon din po ang Ate Tessie. Nagulat na lang po ako na sabi niya mag-hit siya ng Sapphire. Hindi ko po rin siya pinilit. Pinaliwanag ko lang po sa kanila ano ang Sapphire. Naintindihan nila yun. So kusang loob po silang nag-hit ng Sapphire. Minsan talaga hindi naman natin kailangan pilitin ang leaders natin. Kailangan lang natin silang turuan. Kailangan lang ipaalam natin sa kanila, ituro natin sa kanila gaano kahalaga ang mag-rank up. At kusa po silang gugustuhin nila yun. Ayan. Kasi hindi po talaga ako pushy, nahihiya po ako na ate, i-hit mo to. Kailangan, i-hit mo to ngayon na. Ganyan, hindi po ako ganun kasi mahihain po talaga ako. Feeling ko, baka umalis ang ate kapag pinilit ko. Ganun ako mag-isip. So, ang ginagawa ko, kinikwento ko sa kanila. Ganito po kahalaga yung pagsasapar, ganito po yung kahalagang pag-arang, ganyan. So, the best, ang key ko lang po talaga is communication. Communicate with your members, with your business partners. Huwag niyo po silang tingnan bilang isang tauhan. Tingnan po natin ang members natin bilang kapamilya, bilang business partners. No? Pantay-pantay po. Yun po yung yun po yung talagang inaano ko sa team ko. Ayoko pong maramdaman nila na boss ako, tauhan sila. Hindi po tayo ganun. Walang tauhan dito, walang boss. Pantay-pantay tayo, business partners po tayo. Yun po yung ko. Kasi kapag ganun po yung samahan, family, tulungan po talaga. Yung kahit hindi mo nahingin yung tulong nila, nararamdaman nila kailangan mo ng tulong. Ibibigay po nila yun. At ganun ka din po sa kanila. Ayan. So, yan. So, sa sobrang dahil din po kay Ate Wilma, kay Mentor Jean, sa asawa ko, nang dahil sa kanila, hindi ko po naramdaman na sobrang na-pressure ako nung nag-hit ako ng Sapphire. Na naramdaman ko nung September, mag-isa lang kasi ako nun Mr. ko lang yung katulong ko nun na mag-hit ng Sapphire. Tinutulungan niya lang ako, pero kulang pa kasi syempre yung over familiar ba tawag din yan, familiar kasi mag-asawa kami, lagi magkasama. Parang kailangan ko ng ibang tao pa na mag-guide sa akin at magpapalakas ng loob sa akin. And dumating sa Mentor Jean at sa Ate Wilma. Si Ate Gara din,
Ayan, talagang hindi nakakalimot ang Ate Gara. Sabay kaming nag-hit ng Sapphire ng ating Gara. As in, yan, hindi ko pala nalagay yung picture niya. As in, araw-araw po, nagko-call kami sa isa't isa ng Ate Gara. Talagang pinapalakas din namin ang loob ng isa't isa, no? Kasi sabay kami nag-hit ng Sapphire that time ni Ate Gara. And thank you, Lord, kasi pareho namin na-hit ni Ate Gara. Ayan. So yan, hanggang sa nung na-hit ko na yung Sapphire, tuloy-tuloy tayo, di tayo tumigil. Hanggang mag-offline IBP na tayo. Nag-start kami kay Mentor Jean sa team niya, pinupuntahan na namin sa mga province. So province expansion na po tayo dito, no? Kay Mentor Jean, kay Ate Wilma, ayan. Dito, kay Ate Wilma, at saka kay Mentor Jean, wala po tayong benefits yan. Kasi nga cross-line natin sila. Pero buo ang loob namin na tulungan po sila kasi tulungan tayo dito, no, kapag kailangan ng tulong. Since naman na malapit siya sa amin, Bulacan, ayan, kami na po yung nagpunta. Tapos dito sa Bataan, kay Ate Wilma, yung team niya, ayan. And then, of course, yung sa team ko kay Ate Tessie, ayan, kay Mentor Janet, Ate Sisi Marie, sa Nueva Ecija, na-expansion na rin po tayo dyan. 2 times na po ang Bataan at saka Nueva Ecija. 2 beses na. Ayan, nakitulog po tayo sa bahay nila, no, sa mansion ng Ate Tessie. Ayan, pinakain nila tayo, pinatulog, ayan. So, nag-thank you Ate Tessie, and Ate Wilma. Ayan, sila kasi talaga yung, sila po yung nag-asikaso sa amin, binigyan kami ng panggastos, no? Maraming salamat. Ayan, sabi nga namin, kahit wag na masyadong bongga, no need hotel, no need mamahaling restaurant. Okay na sa amin yung mapakain ng simple lang, ganyan. Kasi hindi pa naman tayo pare-parehong kumikita ng malaki. So, tulungan tayo, di ba? So, kung ano lang yung maiihain, di ba? Ganun po. Ayan, so hanggang sa Baliwag, ayan, nag-expansion na tayo, balik tayo ng Bataan, ayan. And sa Laguna, Calamento-Raylan, o, diba? Imagine, wala rin akong ano dyan, benefits, pero tulungan nga po kasi tayo. Isa tayong circle, no? Ayan, so nag-expansion na rin tayo ng Laguna. Ayan, tuloy naman sa office, mag-meet up tayo sa office, mga ganyan po. Ayan, parang ano ko na, double to. Ayan, so thank you sa mga taong tumulong po sa akin. Ayan, sa mentor na Yumi, nag-guide din naman po niya ako via messenger, ganyan. Nagko-call din naman po kami. Ayan, si Mentor Mark, ayan, inaano naman nila, pinapalakas po yung loob ko. Ayan, so, yan, sobrang nahit natin yung ating Sapphire ng chill lang. Na-pressure din naman po ako, pero hindi kasing pressure nung sa September na umiyak talaga ako, na down ako, yung gigil na gigil ako, ganun. Dito po, nahit ko yung Sapphire nang hindi ko namamalayan kasi may plano. May blueprint kami tinatawag nila Ate Wilma tsaka ni Sisi Jean. Nakaplano. Pinlano namin, mabagal man, hindi man mabilisan, pero nahit pa rin. Kasi in organic way, yung walang malaking pera, yung hindi ako nag-abono, kasi wala naman akong pang-abono. At saka hindi ko rin po gagawin yun. Kasi nga, gusto ko, paghihirapan ko talaga, or ng team ko. Ganun lang po ako. Sa akin lang yun, ha? Pero iba-iba naman tayo. Iba-iba po tayo ng paraan. No? Pwede, kahit naman anong pamamaraan, kahit mag-abono ka, okay lang naman yun eh. Basta, worth it naman yung magiging resulta, diba? So, ako, unang-una wala akong pang-abono. Pangalawa, gusto ko pinaghihirapan kahit mag-failed ako, kahit mabagal yan. Po talaga. So yun, hanggang yan na Sapphire na tayo. Nung lumabas po yung poster ko na yan, talagang, oh my God, totoo na talaga. Nung lumabas pa nga lang dito ayan, nakikita niyo ba? Ayan, nung lumabas pa lang dyan na Sapphire rank tayo tuwang-tuwa na ako. Because totoo na talaga. So, sobrang saya natin, nakasabay pa natin si Ate Gara. Talagang, si Ate Gara, sabi ko, ate, hindi ka pwede hindi mag-Sapphire. Pareho tayo nag-hit. Sabay tayo. Si Ate Wilma din po nag-hit that time. Kinapos lang din po. Talagang kasabay ko rin po ang Ate Wilma nag-hit po ng Sapphire. So sabi nga namin, kahit medyo mabagal, okay lang. Ibibigay ni Lord sa tamang panahon yung bato, yung rank para sa atin. Ayan. At least proud po kami, organic way, na-hit po natin ang Sapphire. Ayan. Give me 5 bonus, just for your bonus, hitter na rin po tayo, and of course 200 circle na po tayo. Ngayon magti 300 circle na po ako. And ito po, pakita ko sa inyo.
hindi po porket nauna ako, mas malaki na ang income ko kesa sa nahuli. Si Ate Lilian po ay downline ko, pero mas malaki po ang income niya kaysa sa akin. Nag-just for you po siya. Ayan. So, di ba? Hindi porket nauna ako, mas malaki na, mas mayaman na ako. Mas malaki na yung income ko kaysa sa nahuli. Hindi po ganun. Dito, kapag mas masipag ka, mas madiskarte at maganda ang attitude mo at dire-diretso po, ayan, mas magi-income ka kaysa sa nauna sa'yo. Ayan. So, yan. Dahil po na-hit natin ang Sapphire, ayan, nakasama tayo sa pa-incentive ng ating mother conquerors, no? Si Mother Naomi. Ayan, kasama natin sa Mentor Cathy Galit dyan, ng ating Mother Abundance. Ayan, sila Mentor Jean. Ayan, lahat po na nakahit ng Sapphire at Ruby. Ay, yung mga nag-rank up po. Ayan. Nagpunta po kami ng Tagaytay. Free po niya yan. Siya lang gumastos niyan. Di ba? Dahil na-hit po natin yan. Binigyan niya tayo ng rewards. Napaka-generous ng ating Mother Conquerors, no? So, pina-experience po niya sa atin ang mag-staycation sa hotel. And swimming na rin po kami dyan at pinakain po kami sa magandang restaurant. Diba? And of course, with my hubby at sa mga aming alaga, with Mentor Jean, ayan, nakapag-travel po kami sa kala mo napakalayo, no? Pangasinan. Actually, may business expansion po kami niyan sa Nueva Ecija. Tapos sinundo namin sa Mentor Jean. Sinatid namin sa Mentor Jean at ang mister niya sa Pangasinan. And dumiretso na po kami mag-resort para makapag-chillax naman. So, ang nakakatuwa, lahat ng nasa picture na yan ay kumikita na ngayon. Diba? Weekly. Yan po. So, nakakatuwa. And from yung before negative, ngayon, di ba, magkasama pa rin kami ng mister ko sa business na, hindi na hiwalay. Ayan. So, yun lamang po. And again, I am Baby Linda Rado, legit distributor of I Am Worldwide and founder of I Am Phoenix Worldwide. Thank you po and God bless. Yan. Hello po. Ano nangyayari dito sa ano? Ano ba nangyari dito sa aking ano din? Wala pong sounds. Meron po. Men's Ay, Margie. meron po. Apo. Ay, abi, pakipatay mo na yung radyo mo. Tapos sa po ba? Pasensya na po. Na ano lang po. Thank you very much po, Mentor Baby Linrado sa learnings and ano nyo po, bago po tayo mag-proceed ng ating ano po, picture muna po tayo. Yes po, picture po muna. Ayan, naka-spotlight na po Opo. kayo, Mentor Margie and Mentor Baby Opo. Linda. Ayan, pa-B-sign na lang po. Ayan, Opo. medyo matagal lang po ako mag-capture. Bear on me. Okay. Check natin si Opo. Tita Margie. Medyo nasa Sorry biyahe po si na ano Tita po, kasi nasa si biyahe Ate pa po kami. Margie. Apo, Opo, okay nasa lang biyahe. po. Opo. Ayan, Opo. sige po, B-sign na lang po. Okay. 1, Mentor Baby Linda. Ayan. 1, 2, 3, smile po. Ayan, wait lang po ano ka lang. Save ko lang po, saglit lang po. Okay. Tawagan mo na siya kasi Wait lang po next po, kay Mentor Tawagan mo, Baby Linda naman po. Remove ko lang po spotlight ni Men's Margie. Ayan, Mentor Baby Linda, ito naman po. Ang nasa spotlight, ayan, ang magaling na speaker for today, ayan.
Okay. B sign. 1, 2, 3, smile. Okay. Ayan, gallery view naman po tayo. On cam po yung mga kaya pong mag-on cam. SM. Wait lang po. Yung, ang sabi mo, SM dito. Nasa SM na kami. Ano ba yung SM ito? Mute ko na si ate. Wait lang pa. Gallery view. Okay. May one page po tayo. Pa-on cam po yung mga kaya mag-on cam. And then B-sign po tayo, mentors. Okay. 1, 2, 3, smile, mentors. Ayan. Thank you so much po. Back to you po, Mentor Margie. Ay nakamute po, tita, ay ate Margie. Okay po. Yung pong gusto po mag-question and answer po, pwede naman po magtanong kay Mentor Baby Belinda po. Lance Margie, Sorry batiin po. lang po ako. Sorry po. Ayan, kahit Opo. one question po, Mens, kasi meron po tayong next na team day po, training din po no, ng Team Diamond Opo. Eagles and Team Dreamers Worldwide po, no? So, Okay po. meron po ngayong 10 a.m. So, si Mentor Jonathan. So, we will be using the same Zoom link. So, stay tuned na lang po tayo dito po sa link na Okay po. po. Opo, ayan. So, kahit one question po, i-entertain po natin para po masagot din po ni Mentor Baby Linda. Ayan. Sige po, go po, Okay po. mentors. Ni Martin na. Unyos. Sino po ang gusto mag-question po? Isang question lang po ang pwede po. Sige po, Ma'am, ako ako po. po. Yung pala, sorry. Sige po. Tanong ko po, ma'am. Dito Ma'am, may pagka Dunkin Donuts din. Napunta pa si... Sige po, Mens. Go po. Ako po. Ma'am, pagka nag-hits po ng Sapphire, kailangan po ba pay-in ng pay-in para ma-hit? ayan. Ayan po, sino po yung nagtanong sa mentor? Pangalan po. Ayan, thank you po sa tanong, no? Pwede naman po, pay-in ng pay-in pag gusto nyo mag-hit ng Sapphire. Pwede yun. Kaya lang, talagang nakakapagod yun, nakakapuyat. Pero kailangan, pwede ka mag-hit ng Sapphire kahit sariling sikap nyo, sariling pay-in nyo. May hit po talaga yun. Yung ganun po yung ginawa ko noong September. Sarili kong pay-in, sarili lahat. Pero kinapos ako. Pero marami pong nakagawa niyan. Sariling pay-in nila, kaya na-hit nila yung Sapphire. Marami pong nakagawa. Pero sa akin, hindi po siya naging kinulang po ako. So, ang ginawa ko is tulungan. Tinulungan po ako ng mga leaders ko, ni Ate Lynn at ni Ate Tessie. So, bukod po sa mga pay-ins ko, tinulungan din nila ako. Nag-pay-in din sila ng kanila. Kasi nag-hit po ang Ate Lynn ng Sapphire. Tapos si Ate Tessie, pumasok po siya that time. Pinasok niya po yung pamangkin po niya. Kasi mag-pay-in na rin naman po yun eh. Inano ko lang po siya ng December. Pinakiusapan ko na December na ipasok. So, pwede niyo pong i-pay-in ng i-pay-in. Pwede kayo mag-pay-in na mag-pay-in para mag-Sapphire. Pwede rin naman pong teamwork. Pwede po yung ka-team mo ang mag-pay-in din, bukod sa'yo. So, dalawa po yung pwede nyong gawin. Marami pong gumagawa ng sariling sikap. Ibig sabihin, sila po yung nag-pay-in para mag-Sapphire. Marami pong gumawa nun. Marami din pong teamwork. Tinulungan po ng team para mag-Sapphire.
Ayan po. So, pili na lang kung ano po yung nasa sitwasyon, yun po yung gawin. Kung kaya nyo naman po mag-pay in na mag-pay in, go po, hit nyo ang Sapphire. Wala pong masama doon. Kapag may kasabay kayo na mag-hit sa under nyo, member nyo, yung downlines nyo, sabayan nyo na po ang hit. Ganun po yung ginawa ko kasi kay ate, yung nagitang ate din. Ayan po. Nasagot hopefully. Okay po, ma'am. Thank you. Ayun po pala, and of course, kailangan may plano po. Tulad ng ginagawa namin ng Ate Wilma at ni Mentor Jane Mabutas, talagang pinlano po, gumawa kami blueprint. Blueprint tawag namin doon. Pinlano po namin para meron po kaming guide na susundan. Kasi pag wala kang guide, mapipressure ka ng sobra hanggang mablanko na yung utak mo. Oo, ganun po. Hindi po sa akin kasi pwede yung ganun. Parang hindi ko siya nakayanan. So, talagang nagplano kami. Nahit po namin ang Sapphire namin 3 sa pagpaplano. Even kay Ate Gara po, ganun din. Pinlano po. Nakaset lahat. Para may guide po na susundan. Ayun lamang po. Thank you po. Nakamute po, Tita Margie. Maingay po kasi pag sorry po. So, mananalangin na po tayo or Ate Margie, yung pong certificate Yes po. po. Share ko po. okay po. Sige po. Yes po. Certificate of Appreciation. This is proudly presented to Mentor Bebelin Dirado. This is speaker, the speaker of, maliliit kasi. Ano po magbasa, Ate Margie? Ano mabasa? The speaker of, okay po, maliliit po. Okay lang po, sige po. Malabo pang Okay, ayan po no. Thank you so much po Mentor Baby Linda sa pag-yes no as our team speaker no para po ngayong team day po ng Abundance no. So ito po yung maliit na token po namin para sa sayo Mentor Baby Linda. Sana nagustuhan mo. Easy mens, ayan. Ito pa basahin ko lang po. Ang pretty niya no. Certificate of Appreciation. This is proudly presented to Mentor Baby Linda Rado as the speaker of Team Abundance activity for sharing your wisdom and knowledge, for the inspiration and motivations you imparted to our leaders, and for the support to our team. Ayan, given this 11th day today of May 2024, signed by yours truly, Katrina Galit po. Abundance, the founder po ng Team Abundance. Ayan. Thank you so much, Mentor Baby Linda. And congratulations po sa achievements po ninyo. We're truly inspired and motivated. Ayan. Thank you po. Thank you, Mentor Kati Galit. Thank you, Team Abundance. Thank you po. Hopefully may na-impart po ako kahit konti. Thank you so much po sa lahat na nagpunta. Yes po. Congratulations po, Mentor Baby Linrado, sa pag-hit niyo po ng Sapphire Elite Executive po. Napakagaling niyo po. Thank you. Salamat po. Opo. Sige po, proceed na po tayo sa ating prayers po. So, pikit po ang ating mga mata. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito at natapos na po ang aming Zoom meeting ngayong umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Matanim po ito sa puso namin upang ito pang
gawin namin sa pang-araw-araw na guide po sa pagbibusiness po namin. Salamat din po sa mga joining na senior po ni Bibilin, Mentor Bibilin Rado po sa amin. At pagpalain mo po din po siya sa everyday na pang araw-araw na kanyang paghanap buhay. Salamat po ng marami at ingatan mo po ang bawat isa sa amin, baging sa aming mga paglalakbay, ingatan mo po. Iniling ka na po ang lahat sa pangalan sa Kristo, dakilan naming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Thank you so much po, Mentor Margie, sa pag-yes po as our host for today. Even busy po siya, may pupuntahan, no? Nag-yes mentor attitude po si Mentor Margie. So, thank you so much po. Sobrang appreciated po. Sa ulitin Yes po, po. thank you po ulit, Welcome Mentor po. Belinda. Mentor Belinda. Salamat po. Thank you so much, Mentor Belinda. Bye-bye po. Thank you so much, Mentor Everyone. Belinda. Huwag po tayong mag-exit. Stay tuned lang po tayo. May next training pa po. Thank you so much. Thank you so God much bless po. everyone. Mentor Belinda. Thank you so much po, Mr. Galit. Thank you so At much. Mr. Bibilin, thank you so much po.